Ang storyang ito ay pinamagatang Na-in-love ako sa boss ko. Episode 8 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Kumain muna kaya tayo. Libre mo naman ako. Grabe. Hindi ka man lang nagpa-burger sa bonus mo, Prince. Sige ba? Ano bang gusto mong kainin? Sa mumurahin lang ah. Ikaw. Ikaw ang gusto kong kainin. Hala, hindi naman ako nakakain eh. Yung totoong pagkain na lang kasi, Cairo. Sige, ako bahala. Siya nga pala, Prince. Dalhan mo naman ako minsan ng turon oh. Ang tagal ko na kasi hindi nakakakain nun eh. Lagi na lang sina Barbie at yung guard yung binibigyan mo. Gusto ko rin namang kainin yung turon mo eh. Nagtatampo ka ba? Hindi ka naman kasi nagsasabing gusto mo rin kainin yung turon ko eh. Teka lang, ano ba to? Para namang ang sagwa pakinggan. Ikaw ba? Gusto mo bang matikman yung turon ko? Gusto mo ba? Ha? Bakit? May turon ka ba? Hindi mo nga siguro alam paano gumawa nun eh. Oo naman meron no. Espesyal tong turon ko. Alam mo? Sa'yo ko lang tigpapakain. Nako, ayaw kong kainin yung turon mo, Cairo. Baka hindi matamis. Sus, hindi mo pa nga natitikman eh. Matamis to, promise. Matapos kaming kumain sa isang fast food restaurant, dumiretso na kami ni Cairo sa condo niya. 10:00 na ng gabi noon at napag-usapan naming tanghali na kami papasok bukas. Wala naman kasing masyadong gagawin sa office eh. At sa susunod na linggo, dun pa lang kami magsisimula sa bagong project namin, sa DK Holdings. At boss ko naman may sabi kaya okay lang. Prince, ito, regalo ko pala sa'yo. Sorry na-late eh. Belated happy monthsary. Naku, hindi mo naman kailangan akong regaluhan eh. Pero, salamat Pwede ko na bang buksan to? Oo naman, buksan mo na. Magustuhan mo sana. Bago ko binuksan yung kahon, inalog-alog ko muna. Pambihira. Ganun talaga siguro kapag hindi sanay makatanggap ng gift, no? Ano bang laman nito? Nababasag ba to? Buksan mo na lang kasi. Ako'y na-excite para sa'yo eh. Sige, bubuksan ko na. Wow! Relo! Tamang-tama! Sira na yung relo ko eh. Ang ganda naman nito, Cairo. Salamat Paano ba binabasa to? Tagiwer? Tagiwer? Mamahaling ba to? Huwag mo na lang kasing itanong sa akin. Ikaw talaga. Ako na magsusuot sa'yo. Ayan. Bagay na bagay. May ganyan din ako para match tayo. Talaga? May matching bracelet na tayo tapos ngayon naman, may matching relo pa tayo. Baka mamaya magkapal tayo ng mukha Payag ako. Ang pogi mo eh. Kapag yung mukha mo na sa akin, panigurado, maraming maghahabol sa akin. Ay, ayoko kung nagkataon. Bakit? Ayaw mo bang may ibang maghabol sa akin? Magsiselos ka ba, ha? Oo. Bakit hindi ba pwede? Minamahal naman kita eh. Bakit ka pa magpapahabol sa iba? Biro lang naman, Prince. Huwag mo nga akong ginaganito. Masyado mo akong pinapa-inlove eh. Kasalanan ko ba kung kamahal-mahal talaga ako? Maliligo muna ako, Cairo
Ah, sabay tayo gusto mo? Ayoko nga. Sandali lang ako. Sige, maliligo din ako pagkatapos mo. Makalipas ang 2 oras. Pigilan mo ako, Prince. Maawa ka. Baka ano pang magawa ko sa'yo eh. Bakit ba hindi ka nagrereklamo? Kanina pa kita hinahalik at niroromansa eh. Sobrang tigas na nitong alaga ko. Oh. Ay, nung hinubad ko yung damit mo, madali ka rin pumayag. Magreklamo ka na please. Tigilan mo na ako. Huwag mong antayin, hindi ko mahintuto. Ah! Hala, nadadala ako. Paano ko ba patitigilin si Cairo? Mukhang gustong gusto niya eh. Grabe ka, Prince. May lahi ka bang boksingero? Huh, kung di lang kita mahal eh, inaway na siguro kita. Sorry na. Hindi pa talaga ako ready. Masakit ba? Hindi ko sinasadya, Cairo ah. Ikaw kasi. Bakit mo ba kasi hinuhubad yung boxers na suot ko? Ayan tuloy. Nasuntok kita. Buti na nga lang at daplis lang yun eh. Buti na lang at nakailig ako ng kaunti. Kung tumama yung kamay mo ng buo sa mukha ko, panigurado, nawalan na ako ng malay ngayon. Akin na nga yung yelo. Ako na magdadampi sa pisngi mo. Wag na. Baka madagdagan pa tong suntok mo sa mukha ko eh. Ito naman. Sorry na nga eh. Hindi ko talaga sinasadya. Oo na. Naiintindihan ko naman. Sorry din kung mapilit ako ha. Grabe. Alam mo, kapag may kaaway ako sa susunod, sasama kita ha. Pwede ka pala sa bakbakan eh. Ha? Nagpapatawa ka ba? Baka matakot ka na niyan sa akin ha. Hindi na ito mauulit pangako. At pangako, Cairo, sa susunod, hindi na kita pipigilan sa gusto mo. We, sinabi mo yan ha. Nung una, tinulugan mo ako. Tapos ngayon, sinuntok mo ako. Parang ayaw ko na yatang tumuloy sa pagsubok ulit eh. Uy, sorry na nga diba? Sorry na please. Ang cute-cute mo. Pero, may tinatago ka palang tapang no? Yakapin mo nga ako buong magdamag ha. Pambawi mo sa pagsuntok mo sa akin. Ano ba yan? Inuulit pa talaga oh. Sising-sisi na nga ako dito eh. Pero oo, yayakapin kita. Buong magdamag. Hanggang sa magsawa ka sa mga yakap ko. Makalipas ang ilang sandali. Siya nga pala, Cairo, huwag mo sanang mamasamain ah. Bakit pala magkaiba kayo ng last name ng daddy mo? Okay lang. Sanay na ako sa tanong na yan, Prince. Ang totoo niyan, kabit ng dad ko si Mami. Hindi sila magkaanak ng asawa niya. Yung asawa niya ngayon, si Tita. Kaya naging mapanga si Dad at humanap ng ibang makakagawa ng anak para sa kanya. Tapos ayun, pinanganak ako. Ganun ba? Pero hindi kayo okay ng asawa ng dad mo, di ba? Okay naman actually. Babait naman si Tita eh. Ako lang talaga yung may problema. Nung magkaanak sila after a very long time, nung pinanganak ni Tita si Micah, yung half-sister ko, medyo nabaling sa kanyang lahat ng atensyon ni Dad at ni Tita. And so, I decided to live with my real mom. Mahirap sa umpisa. Kasi hindi naman talaga ako lumaki sa kanya. At hindi kami ganun ka-close. And we were just getting financial support from Dad.
School fees, allowance, food, basically everything. Binibigay naman ni dad lahat eh. A year before I graduated college, my mom died due to lung cancer. Malakas kasi mag-yosi yun eh. My dad and tita took me back and until I was appointed to manager branch. My dad bought this condo for me. Guided me all throughout my journey. Never ko naramdaman na hindi ako mahal ni dad. Pati na rin si tita. Ako lang talaga yung umiiwas. Prince? Prince? Putek. Masyado bang nakakantok yung kwento ng buhay ko? Tulog na siya. Ay nako. Ang sarap mong kurutin minsan eh, alam mo ba yun? Sinuntok mo pa ako tapos ngayon, tinulugan mo naman ako. Ay, kung di lang talaga kita mahal eh. Iiwanan talaga kita. Sorry Cairo. Hindi ko na kaya eh. Antok na talaga ako. Hindi boring yung life story mo. At huwag mo akong iiwan please. Pero... Makalipas ang 2 buwan. Ano ba Barbie? Alam mo namang marami tayong deadlines na kailangan i-meet, di ba? Hindi pwedeng delayed ang supply ng vinyl natin. Makipag-usap ka na sa manager agad. Kapag mga ganong bagay, manager agad yung hanapin mo. O yung may-ari mismo. I apologize Sir Cairo. Gagawan ko po ng paraan. I'll get in touch with our supplier once more. Just tell them we will sue them for the breach of contract if they won't make it to the target date. Noted sir. I will let them know po. How about you, Prince? What's the status of our NCR lease partners? We are at 60% before our deadline, Sir Cairo. Good. I expect na malilist natin lahat ng kakabitan nating billboards sa NCR before deadline. Is that clear? Clear po, Sir Cairo. And also, sir, I got an update from our graphics department that a sudden change was requested by Sir Duke. This might cause a delay but hindi po lalagpas sa deadline. I'm closely monitoring it, sir, and I'm on top of it. Bakit kang gumagawa nito? Aren't you busy in the field of negotiating with our lease partners? Sir Cairo, this is your task po eh. But as your secretary, I took the initiative to work on it. I see that you're busy leading the entire team. Pasensya na po, sir. Ha? Task ko ba to? Sorry Nawala sa isip ko. Mag-focus ka sa task mo, Prince. Okay? I'll take over sa graphics. Team, may kailangan pa ba tayong i-discuss aside from all of these? Prince, Barbie, and the rest. None for me, Sir Cairo. Dediretso na ako sa office ng supplier natin ng vinyl after this session, sir. None for me as well, Sir Cairo. Lalabas din po ako to check all our pending lease partners and we'll provide an update as soon as possible po. Pero, bago ang lahat, sir, mag-lunch muna po tayo. Mahirap po magtrabaho ng gutom eh. Ay nako. Prince, well, thanks for reminding me. Guys, let's take all our lunch breaks, okay? NCR pa lang to. May buong Luzon pa tayo na kailang i-work. And then Visayas and Mindanao. Good job everyone! Let's make this work, okay? Hanip ka talaga, Prince. Akalain mong nasingit mo pa yun kanina? Gutom na kasi ako, Barbie. At alam kong kayo din. Okay lang ba yung ginawa ko? Oo naman. Hindi naman ganun kasama si Sir Cairo para pagtrabahin tayo during our breaks eh. Nakalimutan lang siguro niya sa sobrang busy. Oo nga eh. Dalhan ko muna ng pagkain si Sir Cairo sa taas ha. Baka mag-skip na naman siya ng lunch eh.
Lagi kasi ako nasa field kaya hindi ko siya nababantayan. Uy, caring. Sige, dalian mo para makakain na tayo at para makabalik na tayo sa kanya-kanya nating task. Cairo? Cairo? Sorry, busy ka ba? Dinalhan kita ng lunch eh. Sige Prince, salamat. Pakilagay na lang sa microwave, kakainin ko mamaya. Mamaya? Pakiulit nga. Prince, wag ngayon, sobrang busy ko. Nilapitan ko si Cairo at nilapag ko sa table niya yung pagkain dala ko. Pagkatapos, hinawakan ko siya sa mukha at binigyan ng isang napakadiin na halik. At sinabihan ng, alam kong busy ka Cairo, kami din. Pero rason ba yun para pabayaan mo ang sarili mo, ha? Mwah. Mwah. Isa pa please. Isang kiss pa nga. Nako, kung gusto mo pa ng kiss kumain ka muna. Mamaya, kahit ilang halik pa ang gusto mo, makukuha mo. Kumain ka na ha. Bababa na ako. Bye-bye. Ay nako, nakakaasar ka talaga Prince. Makakain na nga't para makahalik pa ako mamaya. Kinagabihan sa Cafe Jordan. Welcome to Cafe Jordan. O Cairo, ika-out mo lang ba? Uy, pagod ako. Gusto ko nang matulog. Bakit hindi ka pa umuwi? Sorry hindi na ako nakabalik sa office Kinapos sa oras. Na-stuck kasi ako sa traffic kanina nung pabalik na sana ako galing Makati. Okay lang. Yung kiss ko. Nag-promise ka kanina. Oo, mamaya. Buti na lang at last day of the week ngayon. Gusto mo bang doon muna ako matulog sa condo mo? Oo naman. Pwede bang humiga muna ako doon sa likod? Sige. Gigisingin na lang kita mamaya kapag magsasarado na akong cafe. Cairo? Cairo, gising na. Nagsarado na ako ng cafe, alis na tayo. Sige. Babangon na ako. Sorry, nakatulog talaga ako Okay lang. Matulog ka na lang ulit sa condo mo mamaya pagdating natin. Sa condo ni Cairo. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo, Prince? I mean, nagtatrabaho ka sa umaga hanggang sa gabi. Tapos minsan, kinukulit pa kita kahit alam kong pagod ka na. Hindi naman. Sanay na ako sa ganito. Tsaka, masaya naman ako kapag kinukulit mo ako Sige na, matulog ka na. Alam ko, inaantok ka pa yung kiss ko. Kanina pa yun Hindi mo talaga kakalimutan yun Sige. Tabihan na muna kita hanggang sa makatulog ka. Pero, eto na yung kiss mo. Mwah. Ang sarap naman. Kinaumagahan. Tulog pa si Prince. Anong oras na ba? Alas 8 pasado na pala. Makapagluto na ng mga kain namin. Paglabas ko ng kwarto, napansin kong malinis ang buong paligid. May luto na ring pagkain na nakalagay sa loob ng ref na may kasamang note. Good morning, Cairo. Nakapaglinis at napagluto na ako. Initin mo na lang sa microwave kung sakaling hindi ako magising ng maaga I love you. Ganito ako kamahal ang taong pinili ko. Alam kong pagod na siya sa trabaho. Pero
Pinagsisilbihan pa rin niya ako. Hindi ko na-experience to sa lahat na naging karelasyon ko noon. At maging sa kahit sarili kong magulang. Ay, kaya mahal na mahal kita eh. Mamaya na lang ako kakain para sabay na tayo mahal ko. Nang ibabalik ko na sana yung pagkain sa ref, biglang lumabas si Prince sa kwarto. At nag-unat-unat. Ang swerte ko pat nasulyapan kong tiyan niya. At ang puso niya na bahagyang nahila pa itaas ng damit. Oh Prince, bakit gising ka na? Anong oras ka ba natulog kagabi? Nilapitan ako ni Prince. At kahit pa may inaantok, niyakap niya ako na mahigpit. At inamoy-amoy niyang dibdib ko. Hindi ko na matandaan eh. Teka lang, kakain ka na ba? Sabay na tayo? Matulog ka kaya muna. Mukhang inaantok ka pa eh. Mamaya na. Kain muna tayo. Alam kong gusto mo pang matulog, mahal ko. Pero gumising ka talaga para makasabay akong kumain. Hayaan mo. Darating din yung araw. Makakabawi ako sa'yo. Katulad ng inaasahan ko, matapos kaming kumain, muling natulog si Prince. Ganito niya ako kamahal. Ganito ako kamahal ang taong pinili ko. At hindi ko kailanman pagsisisihang siyang minahal ko. Kung hindi man kami matanggap ng ibang tao o ng mga sarili naming pamilya, sisiguraduhin kong mananatili kaming matatag sa anumang hamon ng buhay. Ang cute mo talaga kapag natutulog, mahal ko. Matulog ka lang muna dito para mapagpahinga ka ng maayos, ha? Ako nang tatawag sa pamilya mo. Buti na lang at may phone number ako ni Jamil. Ang kasunod na kapatid ni Prince. Mabait naman si Jamil eh. Pero sa makailang beses na nagkausap kami sa phone, lagi niya akong binabantaan. Kaya minsan, nagdadalawang isip akong tawagan siya eh. Bahala na nga. Baka mag-alala sila na hindi umuwi si Prince kagabi. Hello? Good morning, Jamil. Napatawag lang ako para sabihing magkasama kami ng kuya mo ngayon dito sa condo ko. Alam ko. Nag-text na nga si kuya sa akin kagabi. Ah, ganun ba? Sige, sige. May ginawa ka ba sa kuya ko? Sinaktan mo ba siya? Sinasabi ko sa'yo, Cairo, kapag si kuya umuwi ditong umiiyak ko kahit may konting gasgas lang, kahit malaki ang utang na loob namin sa'yo, hindi kita mapapatawad. Hahanapin kita kahit saan ka pa magtago. Ah, huwag kang mag-alala. Ligtas ang kuya mo sa mga kamay ko, Jamil. Sige, pagkakatiwalaan kita. Dahil pinagkakatiwalaan ka ng kuya ko. Pero tandaan mo itong mga sinasabi ko sa'yo, Sir Cairo, ha? Maayos na umalis si kuya sa bahay. Kaya iuwi mo din siya ng maayos. Ay nako, ang tapang na bata. Well, matapang din naman si Prince eh. Nasuntok pa nga ako noon eh. Ay, magkapatid talaga kayo. Siya nga pala, Jamil. Hindi ba talaga kayo dadalo sa birthday surprise namin para sa kuya mo? Ayaw talagang pumayag ni nanay, sir eh. Iba daw yung celebration nyo sa opisina sa celebration namin sa bahay. Magsa-celebrate din naman kami kahit delayed na eh. Tsaka sir, salamat ah. Matutuwa yan si kuya panigurado. Sige, pero may idea ka ba sa mga gusto ng kuya mo? Hindi pa kasi ako nakakabili ng regalo para sa kanya eh. Hindi naman mapili si kuya sir eh. Kahit ano basta bukol at galing sa puso eh, matutuwa yon. Eh, wala ka talagang mabibigay na kahit anong idea man lang. Ano ba? Ah, alam ko na sir. Cake po. Gustong gusto ni kuya ang kumain ng cake. Paborito niya yun eh. Eh, may cake naman talaga sa birthday eh. Wala ka na bang ibang maisip? Ganun ba? Ano sir?
Ah, wala eh. Pero may naisip sana ako sir kaso mahal po yun eh. Narinig ko kasi si kuya minsan na sinabing gusto niya ring masubukan na matulog sa magandang hotel. Yung makapag-relax minsan. Pero sir, huwag niyo na pong tutuhanin ah. Hindi ko naman sinasabing gumastos kayo ng malaki para kay kuya eh. Nabanggit ko lang naman po. Kasi tinatanong niyo eh. Sige Jamil, salamat ah. Hindi naman sa pagmamayabang Jamil pero hotel? Tapos mahal daw? Yun lang ba? Sheesh! Sisiw yan. Kahit isa mo pa ang buong pamilya mo mahal ko. Kung alam nyo lang. Kung alam nyo lang siguro kung magkano yung relong binigay ko kay Prince. Baka himatayin kayo. Hello Barbie. Sorry, I had to call you eh. Can you book me a room for two in Shang? Sure sir. Let me just get something to write on. Nasa bahay po kasi ako ngayon sir eh. Wait lang po ah. Kailan po ito sir? On the 12th of November. Okay po. And who will be your guest sir? Kaming dalaw ni Prince. And please Barbie, itikin mo yung bibig mo, okay? OMG? Copy po sir. May budget po ba tayo dito sir? No, the sky's the limit. Get me the best you can, Barbie. Will you? Pretty please? Of course sir Cairo. For one night only po ba? Yes, I'm afraid. Sang gabi lang. Busy tayo these days eh. I just want to make sure na makakapag-relax si Prince kahit isang araw lang. Alright, Sir Cairo. I have all the details that I need. I'll have this charge sa card natin sa branch sir. Tama po ba? Yes, you can use that. Copy that, sir. Leave it to me po. Enjoy sa honeymoon nyo, sir, soon. Ay! November 11, 2014. Hello Barbie, is everything all set? Punta na kami ni Prince dyan in a bit. Of course, Sir Cairo. Ready na kaming lahat. The moment na buksan niyo yung pinto, magpapasabog na kami. Fast forward tayo. Teka lang, ano ba kasi to, Cairo? Bakit kailangan nakaparing pa yung mata ko? Basta, dahan-dahan lang sa paglalakad at malapit na tayo. Sigurado kang hindi horror to, ha? Matatakutin pa naman ako. Hindi. O yan, nandito na tayo. Pagbukas ko ng pinto, tanggalin mo na yung piring mo sa mata ha. Handa ka na ba? O sige, bakit ba kasi ganito yung request ng bagong client natin? Ang weird naman. Ready mahal ko? 1, 2, 3! Happy birthday, Prince! Uy, happy birthday! Happy birthday mahal ko. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course, please continue sending your stories sa email natin, that's mentominstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.